Bukod sa naval blockade na ipinapatupad ng US Navy sa Strait of Hormuz, nag-umpisa na rin ang US sa napakadelikadong mine clearing operation sa naturang Lagusan upang matanggal ang panganib na masabugan ang mga barkong dumadaan doon dala ng mga naval mine na nilaglag ng Iran. Paano isinasagawa ng US Navy ang pag-alis ng mga mina sa Strait of Hormuz? Anong diskarte, teknolohiya at makinarya ang kanilang ginagamit? Paano hinaharang ng US sa mga barko sa Hormuz gamit ang kanilang mga warship? At paano sila gagamit ng puwersa sa mga barkong magmamatigas, kasama na rito ang paggamit ng special forces na sumasampa sa mga barko. Higit sa lahat, paano naisahan ng US hindi lamang ang Iran kundi pati na rin ang China sa naval blockade na ito na ayon sa mga eksperto ay isang napakatalinong galaw ng US. Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Sa makitid na daanan ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang halos 1/5 ng langis sa mundo, nagsimula ang isang tahimik pero napakadelikadong operasyon, ang paglilinis ng mga mina sa ilalim ng dagat, habang sabay na kinokontrol ng Estados Unidos ang buong ruta sa pamamagitan ng malawakang naval blockade na hindi inasahan ng Iran na gagawin ng US. Hindi ito simpleng military mission, isa itong high-stakes na laro ng talino laban sa Iran na ayon sa mga ulat ay naglatag ng mga mina para harangin ang global trade at pilitin ang mundo na makipagnegosasyon sa kanilang kondisyon. At ang sagot ng US, hindi brute force kundi isang sistematikong operasyon na parang chess. Kung saan ay tila na checkmate nito ang Iran sa pamamagitan ng isang matalinong galaw. Habang iniisip ng marami na basta papasok lang ang malalaking barko ng US Navy para linisin ang daanan. Ang totoo, walang barko ang gustong mauna dahil isang maling galaw lang, isang maling sonar reading, isang maling hinala, maaaring sumabog ang isang warship at magdudulot ito ng chain reaction sa buong strait. Ito ang dahilan kung bakit ang unang ipinadala ng US ay hindi tao kundi mga makina. Dahil dito ay gumagamit ang US ng unmanned systems gaya ng MK-18 Kingfish, mga torpedo-shaped drones na hindi lang basta naghahanap kundi gumagawa ng detalyadong mapa ng seabed gamit ang sonar. Isa-isa nilang hinahanap ang mga nakatagong mina na maaaring nakabaon sa putik, nakakabit sa ilalim o lumulutang ng bahagya. Sa ibabaw naman ng tubig umiikot ang mga MH-60 Seahawk helicopters na gumagamit ng laser detection systems para makita ang mga mina na hindi kayang makita ng radar. Ang kombinasyon ng ilalim at ibabaw, drone at helicopter ang bumubuo sa unang layer ng operasyon. Pero habang nangyayari ang tahimik na paghahanap na ito, may mas malaking larawan na hindi agad napapansin. Hindi lang mine clearing operation na ginagawa ng US. Ito ay sabay na pagkontrol sa buong strait. Sa paligid ng operasyon, nakadeploy ang mga guided missile destroyers tulad ng USS Frank E. Peterson at USS Michael Murphy. Mga barkong hindi talaga ginawa para maghanap ng mina pero ginagamit ngayon bilang proteksyon ng buong misyon. At hindi lang sila, sa mas malawak na rehiyon may mga karagdagang destroyers tulad ng USS Meechster, USS McFall at USS Pinckney na nakaposisyon sa Arabian Sea, handang sumuporta sa anumang oras. Sa likod pa nito, nakaantabay ang mas malalaking puwersa, mga aircraft carrier tulad ng USS Abraham Lincoln na may dalang fighter jets, surveillance aircrafts at strike capability na kayang tumama kahit saan sa loob ng Iran kung kinakailangan. Sa madaling salita, habang ang ibabaw ay mukhang isang rescue operation para sa global trade sa pamamagitan ng mine clearing operation, sa ilalim nito ay isang full spectrum military control ng isang critical na choke point. At dito nagiging malinaw ang mas malalim na stratehiya ng US. Hindi lang nila nililinis ang daan, kinokontrol nila kung sino ang dadaan. Dahil ayon sa mga ulat, kasabay ng clearing operations, nagsimula na rin ang isang uri ng naval blockade kung saan pinipigilan ng mga barkong may koneksyon sa Iran habang pinapayagan ng iba na dumaan. Isipin mo, hindi lang nila tinanggal ang mga mina na inilagay ng Iran. Ginamit nila ang sitwasyon para kontrolin ang buong daloy ng kalakalan. Kung ang paghahanap ng mina ay parang paglalakad sa dilim, ang pagsira nito ay parang paghawak sa granadang handa ng sumabog anumang segundo. At dito na papasok ang pinakadelikadong bahagi ng buong operasyon sa Strait of Hormuz, ang aktual na neutralization ng mga natuklasang mina. At sa yugtong ito, kahit gaano ka-advance ang teknolohiya ng Estados Unidos, hindi pa rin nawawala ang panganib na isang maling galaw lang ay maaaring mag-trigger ng sunod-sunod na pagsabog. Kapag natukoy na ng mga underwater drone tulad ng MK-18 Kingfish ang eksaktong lokasyon ng isang mina, hindi agad ito sinasabog. Una, kailangan itong i-classify. Anong uri ba ito?
Contact mine ba na sasabog kapag tinamaan o isang mas advanced na influence mine na naghihintay ng tamang tunog o magnetic signal bago sumabog? Ang sagot sa tanong na ito ang magdidikta kung paano ito haharapin. At dito pumapasok ang isa sa pinakakritikal na teknolohiya ng US, ang Airborne Mine Neutralization System o AMNS. Sa halip na magpadala ng tao, isang maliit na robotic device ang ipinapadala papunta sa mismong mina. Ang robot na ito ay parang guided missile sa ilalim ng tubig, dahan-dahang lalapit, ipoposisyon ng sarili at pagkatapos ay sasabog ng eksakto sa tabi ng target. Ang goal ay hindi lang sirain ang mina, kundi gawin ito nang hindi nadadamay ang ibang bahagi ng dagat na maaaring may nakatagong iba pang explosives. Dahil sa ganitong klaseng operasyon, hindi pwedeng padalos-dalos. Minsan, inaabot ng ilang oras o kahit buong araw bago ma-neutralize ang isang mina lang, lalo na kung ito ay nakapwesto sa masikip o kritikal na bahagi ng shipping lane. Pero hindi lahat kayang gawin ng robot. May mga pagkakataon na kailangang pumasok ang tao. Ang mga elite diver ng US Navy o kilala bilang Explosive Ordnance Disposal Unit o EOD teams, sila ang huling opsyon kapag ang isang mina ay masyadong komplikado, masyadong sensitibo o nasa lokasyon na hindi kayang abutin ng drones. Isipin mo ang sitwasyon, isang diver nasa ilalim ng dagat, walang ingay, walang liwanag at sa harap niya ay isang bomba na maaaring sumabog sa kahit anong maling galaw. Isang maling galaw ng kamay, isang maling vibration, tapos na. Habang nangyayari ito, may isa pang layer ng operasyon na halos hindi napapansin, ang paggamit ng mga unmanned surface vessels o USVs. Ang mga ito ay mga bangkang walang sakay na tao na ginagamit para maghila ng mga kagamitan na nagtitrigger o nagdi-disarm ng mina mula sa malayo. Sa halip na isang barko ang malagay sa peligro, ang USV ang ginagamit na pain para mag-activate ang mina sa ligtas na distansya. At sa likod ng lahat ng ito, unti-unting pumapasok ang mga specialized na mga barko tulad ng littoral combat ships na may dalang mine countermeasures mission packages. Ang mga barkong ito ay dinisenyo talaga para sa ganitong klase ng operasyon. Mabilis, flexible at kayang mag-deploy ng iba't ibang drones, sonar systems at neutralization tools sa iisang platform. Pero kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, may isang bagay na hindi kayang kontrolin, ang uncertainty o walang kasiguruhan. Dahil ayon sa mga ulat, ang mga mina na inilatag ng IRGC o Islamic Revolutionary Guards Corps ay hindi lang basta-basta luma o basic. Posibleng halo ito ng old school at modern systems. Ibig sabihin, walang iisang solusyon para sa lahat. Ang bawat mina ay parang sariling problema na kailangang lutasin ng paisa-isa. At habang isa-isang nililinis ang dagat, hindi pa rin nawawala ang banta. Dahil sa kahit anong oras, maaring magpadala ang Iran ng panibagong mina o matake gamit ang fast attack boats o magpalipad ng drone strike habang abala ang US sa ilalim ng tubig. Kaya habang ang mundo ay nakatutok sa presyo ng langis, ang totoong laban ay nangyayari sa ilalim ng dagat kung saan bawat segundo ay laban sa oras, laban sa panganib at laban sa posibilidad ng isang malawakang sakuna. At kapag natapos ang clearing phase, doon naman papasok ang mas agresibong hakbang ng US, ang direktang pagkontrol sa bawat barkong dumadaan sa strait. Isang hakbang na pwedeng magdala ng mas matinding tensyon. Sa mismong oras na nagsimula ang blockade sa Strait of Hormuz, ito ay tahimik, halos parang routine na inspeksyon. Pero sa likod nito, bawat galaw ay kontrolado, bawat barko ay sinusubaybayan at bawat desisyon ay maaaring magdulot ng digmaan. Una, bago pa man lumapit ang kahit anumang barko sa strait, ito ay tinatrack na gamit ang satellite, radar at maritime surveillance systems. Alam na ng US kung saan galing ang barko, saan ito papunta at kung may koneksyon ito sa Iran. Ito ang tinatawag na maritime interdiction. Isang operasyong dinisenyo para pigilan o kontrolin ang galaw ng kalaban bago pa man ito makapagdulot ng epekto. Kapag ang isang barko ay papasok sa critical na zone, hindi agad ito hinaharang. Una, binibigyan ito ng utos sa radyo, magpakilala, magbigay ng ruta at ipaliwanag ang cargo. Kadalasan dito pa lang, sumusunod na ang mga civilian vessel. Pero kapag ang barko ay hindi sumunod, dito magsisimula ang tunay na tensyon. Unti-unting lalapit ang mga US warship sa ligtas na distansya. Hindi agresibo pero malinaw ang mensahe. Kasabay nito, may helicopter na iikot sa ibabaw ng barko, nakatutok ang sensors at posibleng may sniper overwatch. Ito ang huling babala. Kapag tumanggi pa rin ang barko,
Doon na magsisimula ang boarding. Mula sa helicopter, bababa ang isang team ng mga espesyal na puwersa gamit ang fast rope. Ito ang mga elite maritime commando, mga Navy SEAL type units na sanay sa mabilisang pag-take over ng barko. Sa loob ng ilang minuto, papasukin nila ang bridge, kukunin ang control ng navigation at isisecure ang crew. Ito ang eksaktong klase ng operasyon na inaasahang gagamitin sa blockade, lalo na kung may mga tanker na susubok lumusot kahit ipinagpabawal. Pero hindi lahat ng sitwasyon ay ganito kalinis dahil ang pinakamalaking banta ay hindi ang malalaking barko kundi ang maliliit. Ang Islamic Revolutionary Guards Corps ay kilala sa kanilang swarm tactics, mga dosi-dosenang maliliit pero napakabilis na bangka na sabay-sabay lalapit. Minsan may dalang rockets, minsan may explosives, at minsan handang magsakripisyo para lang makalapit. Sa ganitong senaryo, wala nang warning. Kapag nakita ng US fleet na papalapit ang mga bangkang ito sa aggressive pattern, biglang bilis, zigzag movement o sabay-sabay na approach, agad itong ituturing na hostile. At ang sagot ng US ay mabilis at brutal. Unang sasagot ang mga onboard weapon system, rapid-fire naval guns na kayang tamaan ang maliliit na target kahit mataas ang bilis. Kasunod nito ang mga close-in weapon system o CIWS, mga automated gun na literal na naglalabas ng libu-libong bala kada minuto para sirain ang papalapit na banta bago pa ito makalapit. Kung mas malayo ang threat, gagamit ang US ng missiles at sa himpapawid, agad papasok ang surveillance at strike aircraft handang in-neutralize ang kahit anong galaw bago pa ito maging coordinated attack. Ito ang dahilan kung bakit kahit may kakayahan pa rin ang Iran na mag-deploy ng fast attack boats at missiles, nananatiling mataas ang risk para sa kanila dahil ang anumang maling kalkulasyon ay maaaring magresulta sa agarang pagkawasak ng kanilang puwersa. Pero hindi ibig sabihin ito ay kontrolado ng US ang lahat. Dahil sa sobrang lapit ng Iran sa Strait of Hormuz, kaya nilang maglabas ng mga bangka, drone o missile sa loob ng ilang minuto. Ibig sabihin, kahit gaano ka-advance ang depensa ng US, palaging may pagkakataon ng Iran na sumubok. At dito, nagiging pinakamapanganib ang sitwasyon. Isang maling basa ng radar, isang barkong hindi sumunod, isang bangkang lumapit ng masyadong mabilis, at sa loob ng ilang segundo, pwedeng sumiklab ang isang labanan na walang makakapigil. Ngunit habang nakatutok ang mundo sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, may isang mas malalim na epekto ang operasyong ito na hindi agad nakikita. At ito ay direktang tumatama sa isa pang global superpower, ang China. Sa unang tingin, parang simpleng military operation lang ang ginagawa ng US sa Strait of Hormuz, paglilinis ng mina, pagkapatupad ng blockade at pagprotekta sa global shipping. Pero kapag tiningnan mo ang mas malaking larawan, makikita na ang bawat galaw dito ay may direktang epekto sa daloy ng enerhiya sa buong mundo. Dahil ang totoo, hindi lang Iran ang nakadepende sa Strait of Hormuz, kundi maging ang China. Mahigit kalahati ng inaangkat na langis ng China ay dumadaan sa rehiyong ito. Ibig sabihin, bawat tanker na naaantala, bawat araw na sarado o kontrolado ang strait ay direktang tumatama sa ekonomiya ng China. Mula sa kanilang mga pabrika hanggang sa kanilang transport system. At dito nagiging malinaw ang mas matalinong bahagi ng strategiya ng US. Sa halip na direktang labanan ng Iran sa lupa o sa malawakang airstrikes, pinili nilang kontrolin ang choke point, isang lugar kung saan dumadaan ang lahat. Sa ganitong paraan, hindi lang nila pinipigilan ang galaw ng Iran, pinipilit nila ang buong mundo na dumaan sa kanilang kontrol. Sa ilalim ng kasalukuyang setup, ang US ang nagtatakda kung aling barko ang ligtas na makakadaan at alin ang kailangang suriin o pigilan. At habang ginagawa nila ito, nagkakaroon sila ng leverage o bintahe hindi lamang sa Iran, kundi laban sa kahit sinong umaasa sa rutang ito. At kabilang dito, ang China. Habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa tensyon, mas lalong napipilitan ng China na humanap ng alternatibong ruta na mas mahal, mas mahaba at mas komplikado. Ito ang nagdudulot ng pressure sa kanilang ekonomiya, lalo na sa kanilang manufacturing sector na heavily dependent sa stable energy supply. Samantala, ang Estados Unidos at ang kanyang mga kaalyado ay nagkakaroon ng mas malaking kontrol sa global energy flow. Sa bawat barkong pinapayagan nilang dumadaan, sa bawat rutang binubuksan nila bilang safe pathway, sila ang nagiging sentro ng desisyon. At ito ang dahilan kung bakit tinatawag ng ilang analyst ang operasyong ito bilang isang strategic chokehold. Hindi ito lantaran, hindi ito direktang pag-atake, pero ito ay isang tahimik na paraan para pahinain ang ekonomiya ng kalaban, kontrolin ang global trade at palakasin ang sariling posisyon ng hindi agad nagiging full-scale war. Pero syempre, may kapalit ang ganitong strategiya. Habang tumatagal ang kontrol sa strait,
mas tumataas ang tensyon, mas maraming bansa ang naapektuhan, mas maraming barko ang naaantala, at mas nagiging posible ang isang aksidenteng sagupaan na pwedeng mag-escalate sa mas malaking digmaan. Dahil tandaan, ang China ay hindi basta-basta manonood lang habang naapektuhan ang kanilang supply lines, at ang Iran na direktang pinipigilan ay maaaring gumawa ng mas agresibong hakbang para ipakita na hindi sila basta susuko. Kaya habang sa ibabaw ay mukhang kontrolado ng US ang sitwasyon, sa ilalim nito, unti-unting umiinit ang mas malaking laban. Isang laban na hindi lang tungkol sa isang strait, kundi tungkol sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Sa puntong ito, malinaw na hindi basta-basta simpleng military operation ang ginagawa ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Isa itong kombinasyon ng teknolohiya, kontrol at strategiya. Isang galaw na hindi lang tumatama sa Iran kundi umaabot hanggang sa ekonomiya ng China. Ito ang dahilan kaya't marami ang nagsasabi na na-outsmart o naisahan ng US ang Iran. Sa halip na direktang sumabak sa isang full-scale war, pinili nilang kontrolin ang pinakamahinang punto ng daluyan ng langis. Sa pamamagitan ng mine-clearing operations, hindi lang nila tinanggal ang banta, ginamit nila ito bilang dahilan para ipasok ang kanilang presensya at kontrol sa mismong choke point. At sa pamamagitan ng blockade at maritime control, nagawa nilang limitahan ang galaw ng Iran, bantayan ang bawat barko at magkaroon ng kapangyarihan sa global trade flow na dati ay kinokontrol ng Iran. Pero ang tanong, hanggang kailan nila ito kayang panatilihin? Dahil habang epektibo ang estratehiya sa ngayon, hindi ito walang kapalit. Ang Iran sa kabila ng pressure ay may kakayahang mag-adapt. Maaari silang mag-deploy ng mas maraming mina o gumamit ng mas advanced na missile at drones para umatake mula sa mainland Iran. At bawat ganitong galaw ay nagpapataas ng posibilidad ng isang direktang sagupaan. Pero mas malaki pa sa Iran ang isang tanong na unti-unting lumalakas. Ano ang gagawin ng China? Bilang isa sa pinakamalaking consumer ng langis mula sa Middle East, direktang tinatamaan ang China ng sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa presyo ng langis, ito ay tungkol sa energy security ng buong bansa. Sa ngayon, malabong direktang sumabak ang China sa isang digmaan sa Strait of Hormuz dahil ang ganitong hakbang ay maaaring mag-trigger ng mas malawak na global conflict, isang bagay na iniiwasan ng kahit anong superpower hanggat maaari. Pero hindi ibig sabihin na wala silang gagawin. Ang mga posibleng hakbang ng China ay magpadala ng sarili nilang naval presence para protektahan ang kanilang shipping, makipag-coordinate sa Iran sa mas discreet na paraan, o mag-pressure sa diplomatic channels para pigilan ang pagkontrol ng US sa Strait of Hormuz. At kung sakaling magpadala sila ng kanilang sariling fleet sa rehiyon, doon na magiging mas komplikado ang sitwasyon. Dahil hindi na lang ito US versus Iran, ito ay magiging multi-power standoff na gera. At sa ganitong setup, kahit isang maliit na insidente, isang maling babala, isang maling galaw ng barko ay pwedeng mag-escalate sa isang mas malaking krisis. Sa kabuuan, ang ginagawa ng US ay isang napakatalinong strategiya. Kontrolin ang choke point, i-manage ang daloy ng kalakalan at gamitin ang presensya bilang leverage laban sa Iran. Pero ito rin ay isang delikadong laro dahil habang mas tumatagal ang kontrol, mas maraming bansa ang naapektuhan, mas tumataas ang tensyon at mas nagiging fragile ang sitwasyon. Isang pagkakamali lang, isang maling desisyon at ang operasyong nagsimula bilang mine clearing mission ay maaaring maging simula ng isang mas malawak na digmaan. At kung mangyari yon, hindi lang Strait of Hormuz ang magbabago, kundi ang buong balanse ng kapangyarihan sa mundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.